Ikaw ba'y nabulol? At nawala ang iyong speech after a stroke? So madali lang yan. Ikaw mismo ang magte-therapy sa iyong sarili. At papakita ko yan mamaya. At syempre, kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So samahan nyo ako hanggang sa huli, okay? Karamihan sa ating mga na-stroke ay nabubulol talaga, nawawalan kanilang speech after the stroke. So bakit nangyayari yon? Kasi po sa dami ng namatay na cell sa ating utak ay naapektuhan po ang ating pagsalita sapagkat ang ating pong dito po may puno ng tainga hanggang dito sa cheekbone, ayan po ay naapektuhan hanggang dito sa jaw at yung ating dila ay umurong. So kaya tayo ay nahihirapan magsalita. At bukod roon, ay nabawasan din ang ating oxygen dito sa ating dibdib tsaka sa diaphragm. Kaya mahirap magsalita at hindi ka makapag-sustain ng boses. Ako nga po, ang experience ko ay ginawa ko ay mga exercise nung una at meron pa rin po akong mga pangalawang ay papakita sa inyo mga exercise na kayo rin po ang gagawa sa self-therapy. Ayan. So, papakita ko po yan sa inyo. Ako po ay dati ay nabulol din at hanggang ngayon ay meron pa po ako mga words na mga hindi ko pa nabibigkas ng perfect. Ayan. Kagaya ng mga pagka sa mga words ay meron mga letter na R. Ayan. Diyan po ako nahihirapan at saka sa S. Ayan. Hirap po ako magsalita. Ayan. Dati po ang ginawa ko po sa R pagka may words na merong letter R, ay nahihirapan po ako at hindi naiintindihan ang aking sinasabi. So, ang ginawa ko po noon ay yung letter R ay pinalitan ko ng W. For example, daliri. Ayan, daliri. Di ba may letter R? Pero ngayon, nabibigkas ko na daliri. Kasi nahihirapang ang dila natin, nahihirapang mag-diddle sa ngala-ngala. Kaya nahirapan sa pagbigkas ng R. Pero ngayon nabibigkas ko na R. Ayan. So, ginawa ko ng pinalitan ko siya ng W. For example nga, daliri. Ang sinasabi ko ay daliwi. Ayan. Pinalitan ko po ng W ang R. Like arriba, awiba, bilyaran, bilyawan. O, di ba? Parang tunog na rin sa at least naintindihan. Pero mas maganda kung may papractice natin ang mga exercise at kung ito ay gagawin mo sa pang-araw-araw ay talagang ito ay epektibo at manunumbalik ang iyong pagsasalita. Ayan. Kaya tulad nito sa akin, medyo hirap ako sa S at saka sa R. Pero pagka yung biglaan ay nandun pa rin yung pagkautal. Pero at least naintindihan na ang aking sinasabi. Dati ay hindi naintindihan ang aking sinasabi. So papakita ko po sa inyo. So, umpisa na po natin. Ito pong exercise na ito ay siyempre gagamit din tayo ng gadget. At ito pong gadget na ito ay kutsara. Ayan, kutsara po yan. Ayan, gagamitin po natin siya sa pag-exercise sa dila. Ayan, dila muna ang exercise natin kasi ang dila natin ay umurong. Tayo mga na-stroke, ang dila po natin ay umuurong kaya nahihirapan tayo magsalita. Hindi natin mabigkas yung mga malalalim na words na kagaya ng mga may R at saka S talagang hirap tayo. Ayan. So, at saka nagiging slow motion ang ating salita. Napakadalang kasi ay gawa nga ng ating oxygen. Ayan. Apektuhan din na umunti ang oxygen para rin sa utak na umunti rin ang oxygen at saka maraming namatay na cell. So, ito na po
may kutsara po tayo. Ayan. So, ang gagawin po natin, ay lalagay po natin dito sa baba. Ayan. Sa ibabaw po ng baba, sa ilalim ng labi. Ayan. Huwag niyong pagmastahin yung aking ngipin sa baba. Sira na eh. Na, huwag kasi. Ayan. So, ito po, dito po ang lagay. Ayan. Ayan. So, ang gagawin po natin ay aabutin natin ng dila. Ayan. So, parang ganito po. Ayan. Pwede po natin ibaba. Ayan, ganyan. Ayan. Yung sa maabot nyo, tapos ipilitin yung abutin. Ganon. So, bilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Siyempre, mas maganda rin kung inyong titingnan. Pwede nyo gawin yan nang kayo lamang mag-isa. Mas maganda kung gawin nyo sa kwarto. Ayan. Kasi, nakakatawa. Pag ginawa nyo siyempre sa salas, tapos may dumating, matanda kayo nakaganyan. Tinitingnan nyo pa yung kutsara. Nakaganyan. Di ba, medyo nakakano. Pwede nyo gawin yan sa inyong kwarto, sa inyong private room. Kaya nyo gawin yan mag-isa. Ganyan lang. Basta isa, pagka dito, abot na abot siya. Basta ito sa medyo malalim siya. Yung talagang mahirapan siyang abutin. Pero pipilitin natin abutin ang dila. Ayan, mapapansin nyo, dito, meron siyang parang tumutundo-tundo na karahim sa ganito pagkatapos. Kasi nga, nababanat yung dila. Kasi yung dila natin pumasok paloob. Ayan, parang lumiit. Ayan. Parang katulad ng ratbo, no? Umuro. So, yun po ang exercise. Tapos, ang gawin po naman natin ay sa side. Ayan, dito po. Ayan, ganito po. Aabutin din ng dila. Ayan, 1, 2, 3, 4. Pwede niya pong layo-layo. Ayan, kung para yung talagang lumalabas yung dila talaga. Ayan. 4, 5. Tapos ganun din po sa kabila. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Di ba? Kasi yung dila, para lumabas siya, pabanat. At yun po ang sikreto para maibalik ang pananalita. Ayan. So, sa itaas din po, hindi naman po natin kailangan ng kutsara kasi kasigma naman kung igaganyan. Abutin. Ang abutin na lamang po natin ay yung pong kanal. 1, 2, basta pilitin yung abutin. Kung hindi po, pilitin yung abutin para mabanat siya. 4, 5. Ayan, ganyan po. Yan po ang para ma-practice natin ang dila at ma-ensayo siya. At saka para maibalik natin yung speech kasi po dito sa panga, dito, at saka po dito sa cheekbone. Ayan. So, subukan nyo pong umiti. Diba? Kung minsan, pag umiti tayo, karamihan sa ating mga na-stroke ay kalahati lamang ang umingiti, diba? Yung kalahati seryoso, paano ganyan lang? Ayan, nakaganon, di ba? So, practicein nyo rin. Ayan. Kasi nga po, ang technique niya dito sa panga. Ang gagawin po natin ay nganga po tayo. Ganyan po. Ayan. Tapos, pagka medyo siya, huwag naman natin sobrang pipilitin natin na sobrang kasi baka maglaki yung ating jaw. Po mga pinakita kong mga exercises sa dila at saka sa panga, ayan po ay malaki talaga ang maidudulot na maganda. At para maibalik din ang inyong pagsasalita ay malaki po may tutulong niyan. At yan po ay base rin sa aking experience. At ang isa po na pinaka-the best na para bumalik naman ang iyong oxygen, para manumbalik dito sa diaphragm, tsaka dito sa lalamunan, ay yung sisigaw ka na nakasaklob ang unan.
Yun, ikaw lang naman makakarinig nun sa kwarto. Ayan. Aray! Parang gayon. Pero may sakalob kang unan para may silencer. Ayan. Yung malaking tulong din yun. Kasi para maibalik ang oxygen. Ayan. Dati kasi, ako kasi, singer ako eh. Hindi. Singer talaga ako dati. Membro ako ng banda. Nawala lahat yun. Yung aking pagkanta, nawala, nasira. Kasi nga, unang-una, nabulol ako, tapos yung diaphragm ko, yung oxygen ko, halos parang nawala na, pati mga sustain, tapos sa utal pa nga ako noon, hindi na ako nakakanta. Pero noong unti-unti kong napapractice nga yan, yung mga ganyang exercises, at dapat po talaga yan na ginagawa natin malimit. Dapat yan nagawa. Para siya ay may develop ng maganda ang pagsasalita. At pagka natin ginawa ang mga exercise na yan, kung may kabagalan naman ng progress, at least umiisod siya. Nararamdaman mo na, bigla ka nakakapag-rap. Bigla ka nakakapag-rap. No? I said, on and on and on and on and on, like hop, baby, da ba the bop, baby, gonna haba the bop, you don't can't stop, come alive, yo. Yung ganyan, di ba? Oxygen din yun. At saka dito sa lalamunan. Ang technique din yun, dito naman sa diaphragm, at saka dito sa lalamunan, ay yung sisigaw ka na may taklob ka ng unan. Gawin mo yun. Lalo na pagka umaga. Yung nakasakalob kang ganyan, ayan, yung madiin, hanggang sa ikaw ay hindi na makahinga. Hindi yung yung parang namamalat-malat ka na, namamaos ka na. Ayun. At yun ay babalik. At ako nga, ayan, nakakakanta na ulit ako. At yun po dati ang aking profesyon. Ako po singer, guitarist, singer po ako, at drummer din po ako sa banda. Yan po dati ang aking trabaho. Pero nitong ako naman ay medyo nakabawi na, siyempre, nagbago na tayo ng lifestyle, binago ko na rin ang aking trabaho. Ayan. So, yun po, gawin po natin yan sa araw-araw at makikita nyo ang development. Promise. Ayan. Gawin nyo lagi yan. Ayan. At malaki may tutulong. Basta laging, tsaka habang ginagawa natin yan, laging isipin natin yung mga positibong bagay. Lagi ka nasa positive at ikaw ay meron ding motivation at naniniwala ka sa iyong sarili at kakayahan na ikaw ay talagang gagaling. Talagang ikaw ay may laban. Naniniwala ka. Dapat malakas ang iyong pananalig pati sa itaas. Ayan. Kasama yan. Nasa itaas ang gawa at nasa itaas ang awa at nasa atin naman ang gawa. Kaya tutulungan din natin ang ating sarili. Kung gusto mong gumaling, tulungan mo ang sarili. Walang ibang magpapagaling sa iyo. Mga doktor, hindi ka kayang pagalingan yan. Ang i-advise lang ng mga gamot. At saka, yung mga therapist na yan, hindi sila magpapagaling sa iyo. Ang tanging magpapagaling sa iyo ay ang iyong sarili. Nakadepende lahat sa iyong sarili. Ang iyong paggaling, kailangan naniniwala ka at alisin mo ang mga negativity sa iyong pag-iisip. At iyan, dyan mag-uumpisa ang iyong pagiging masayahin. Kailangan maging masayahin ka. So, yun ang aking masasabi ngayong for today's video. Basta lagi nating tayo po ay isipin natin na tayo po ay lahat ay gagaling, lalakas, at titigas ang dila. Hindi, ang katawan. Ayan, ibig sabihin, lalakas talaga. Ayan. So, gawin natin yan. At ako po ay saludo sa mga na-stroke na lumalaban at naniniwala sa kanilang sarili at talaga sila yung naninindigan sa pag-exercise. Ayan, kasama rin yung talagang kakatamad. Pero gawin natin yan araw-araw kasi doon tayo makakabangon eh. Gawin natin yan. Nariyan talaga, kalaban natin, katamaran. Yan ang ating lalabanan. Yan ang kalaban natin. At saka syempre, yung ating kinakain. So, ingat tayo. So, maraming salamat sa panonood. And I love you all. God bless po.